Happy Sabat! Magandang hapon po sa ating mga kapatiran na nanonood dyan sa live. So happy Sabat po sa inyong lahat mga kapatid. At sa hapon na ito, patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. No? Tayo po ay magbabahagi sa ating maunawaan sa ating pag-aaralan ngayon sa Book of Leviticus. Okay? So sa nakaraang Sabat, yung hindi tayo nakapag-continue, no? So, ang ginawa natin doon is pinagpatuloy natin yung 1 Corinthians, tama ba? Chapter 15 kasi masyadong mahaba, mataas, hindi kakayanin ng isang session kasi aabot ng 3 to 4 hours ata kung pipilitin, no? So, baka maano tayo mag-drain. So, kaya mas mainam na na lang hinati at para mas lalong maunawaan ang mga nasusulat doon, no? Dahil pansin ko doon sa chapter 15 sa 1 Corinthians, napakalaking talakayan at nandun yung parang babalik sa Genesis. Tama bro? So napakamalaman yung topic sa Korinto. So napakaganda. So kung sino mang yung hindi pa nakapanood sa 1 Corinthians, so, tapos na po ang 1 Corinthians. So kung gusto niyo pong i-review o meron kayong mga tanong na hindi na lumulutang pa dyan sa inyong kaisipan, maaari po kayong mag-review sa ating ginawang pag-aaral doon sa 1 Corinthians. At kung meron pa kayong karagdagang tanong, no, gusto nyong tanungin yung isa sa mga elder, you are free to lapitan niyo siya. Yung sino man ang gusto ninyong i-approach, no? So, mga kapatid, bago natin simulan sa Book of Leviticus chapter 8, tama? So, recap tayo, no? Ng punti kung ano yung napag-usapan natin sa last chapter 7. So, sino yung nakaalala sa chapter 17? Ano yung yung naging napag-usapan natin doon? Ano yung mga aral na ating nakukuha? Bridget, kaday. Dili tinuyo nga nahimong sala. Halimbawa ato kay sa pagpabaksin mo nang naibaksin kay para mulikon, pero ang uban nga tao namatay kay dili sila comfort sa ilahang lawas niya. Hit and run. Nay nilabang niya nga sa tiran ba murarag ka na gamay ra gud nga kuan niya. Ni diretso man tutuo labang ni ana ra pud ang nakatapsing nga nganong ni diretso po kaglabang sala na nimo. Kung maghimo kag kawang gawa, kinahanglan wa kay giapas kung or wala kay hinahabol niya. Nganong maghimo og charity works tungod na sa imong kindness o sa imong kaligayahan. Ang pagbuhat or ang paghatag or paghimo og maayo kay ara nimo mabati ang kaligayahan or kalipay. Amen. So, laro ko nung ang sinabi ni Bridget, ma'am. Salamat day sa imong dako nga nahibawan sa naimo po yung nahimduman ba atong last topic. So, ang sinabi ni Bridget, mga kapatid, no, yung naging topic natin sa last chapter ay ang una nating napag-usapan is yung pagkakasala na hindi sinasadya na humantong sa pagkakasalang hindi sinasadya na humantong sa pagkakasala. Tama ba? So, ang naging example natin doon, yung hit and run na lang. No? Na kung saan merong isang tao na nagmamaniho ng kanyang sasakyan, tapos sa hindi inasahan, meron siyang nasagasaan doon sa kanyang dinaanan.
So, ang kanyang, hindi niya intensyon na sagasaan yung tao. So, yung tao, kusang Tagalog, kusang may labang, kusang tumawid, no? Bigla na lang tumawid, no? Siguro, trip siguro niya, o anong kadalahianan niya, bakit siya bigla na lang tumawid. So, nasagasaan itong nagmamaniho. So, doon sa kanyang pagsagasa, nakagawa siya ng kasalanan hindi sinasadya. So, nahumantong, ano naman yung humantong sa pagkakasala? So, nang nasagasaan niya, agad naisip niya na, dadanghang gatawa na ka. Dadanghang gatawa na ka. Ano bitaw kalit-kalit kaglabang niya. No? Ano ba? So, bibiyaan niya. So, iniwan niya ang taong nasagasaan. So, instead na tulungan niya, no? Para i-assist kung ano ang naging kalagayan, ang ginawa niya, ay iniwan niya. So, doon na humanto sa pagkakasala. So, ano pa? Ito yung may napag-usapan din tayo ng handog pangkapayapaan. No? Sinabi ni Bridget kanina, isa sa handog pangkapayapaan bilang pasasalamat, ang naging example natin is yung kawang gawa. Sa English pa, charity works. No? So, kung naisipan mo na maghandog pangkapayapaan bilang pasasalamat, especially itong charity works, kailangan na wala kang ibang ina-after. No? Kung ginagawa mo ito, dapat walang halong libadura, no, walang pampaalsa. So, ginawa mo yan dahil ang intensyon mo upang tumulong sa ibang tao, at dahil ginawa mo yan dahil meron kang tunay, malinis na intensyon, malinis na dalisay ang iyong puso habang ginagawa mo yan. At habang ginagawa mo yan sa oras na yan, dapat mong i-feel ba? No? I-feel yung pagbibigay tulong doon sa mga tao, lalo na pag nakikita mo yung mukha ng mga tao habang ginagawa mo yan. So, pag ang isang tao tunay ang kanyang intensyon sa pagtulong doon sa kanyang kapwa, ramdam niya yung kaligayahan sa taong tinulungan niya. Tama ba? So, at yan ang dapat mong i-feel sa mga oras na yan, dahil yung kaligayahan na iyong nadama bilang tumulong doon sa kapwa, ay yan po mismo ang regalo or gift sa iyo. No? So, at ang last mo, yung tabang hayop na kusang namamatay. So, napag-aralan natin ito, ang ating naibigay na naunawaan dito is yung bang murag napulaan na kas pagbuhat o matarong, dumating sa punto ba naisip mo, lalo na pag ikaw ay merong mga barkada, no, na hindi naunawaan ang iyong kalagayan, no, hindi naunawaan ang iyong current na pangunawa. Tapos especially itong mga kabataan, no, ano dito yung napaka good example ba, lalo na ikaw lang yung merong ganitong pangunawa, tapos lahat yung barkada mo iba yung pangunawa, gumagawa sila ng hindi tama sa iyo base sa iyong assessment. Tapos iniisip mo ba na parang ako lang yung simang sa kanila? Naka-feel mo na? So, instead na manindigan ka sa iyong naunawaang tama, so, ang ginawa mo, sumabay ka na lang sa uso. Kasi, ganyan kasi yung naging rason sa mga tao. Sabay na lang sa uso, mo na yung gibuhat sa kadaghanan. No? So, yan po. So, yun po ang pag-uugali na dapat hindi tularan. No? Kung ano yung tama na iyong naunawaan, ipagpatuloy mo at huwag mo yung patayin. Okay? So, patuloy na po tayo mga kapatid sa Leviticus chapter 8. Okay. Basahin natin bro sa
Ginamit ko dito, New World Translation. New World pala yun. Oh, pwede, NBB sa'yo. Okay? So, verse 1 to 13. Sinabi ni Yahweh kay Moses, isama mo sa harap ng tulda ng tipanan si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki. Dalhin mo ang kanilang kasuotan at ang langis na pantalaga. Dalhin na rin ninyo ang turong panghandog sa kasalanan ninyo. Kasalanan na 2 lalaking tupa at isang basket ng tinapay na walang pampaalsa at ipunin mo roon ang buong bayan. Sinunod naman ni Moses ang utos sa kanya ni Yahweh nang ang buong kapulungan ay nagkatipo na. Sinabi ni Moses sa sambayanan na ang gagawin nila ay utos ni Yahweh. Isinama muna ni Moses si Aaron at ang kanyang mga anak at sila'y pinaliguan ayon sa ritual. Pagkatapos, isinuot niya kay Aaron ang mahabang panloob na kasuotan at damit bago ang ipon. At inilagay sa kanyang baywang ang pamigkis. Isinuot din niya sa kanya ang ipon at ipinagkabit ito sa pamamagitan ng isa pang pamigkis sa kanyang baywang. Pagkatapos, ipinatong ang pektoral na kinalagyan ng Urim at Tumim. Sinuotan ng turbante at sa noo nila ay ikinabit ang palamuting ginto na may tanda ng kabanalan ayon sa iniutos ni Yahweh. Pagkatapos nito, kinuha ni Moses ang langis na pantalaga, pinahiran ang tuldang tipanan at lahat ng naroon bilang tanda na ang mga ito ay nakalaan lamang kay Yahweh. Gayon din ang ginawa niya sa altar at sa kagamitang naroon, pati na ang palangganang hugasan at ang patungan nito. 7 beses niyang winisikan ng langis ang mga ito. Binuhusan niya ng langis ang ulo ni Aaron upang ilaan siya kay Yahweh. Matapos italaga si Aaron, pinalapit naman ni Moses ang mga anak ni Aaron at sinuotan ng mahabang panloob na kasuotan. Binigkisan sa baywang at nilagyan ng turbante gaya ng inuutos ni Yahweh. Amen. 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 So, dito sa Leviticus chapter 8, mga kapatid, kung basahin natin ito ng buo from verse 1 to 37, no? Parang naulit lang yung nasusulat dito doon sa Exodus chapter 29. Sino yung naka-remember? Sino yung nakaalala kung ano yung sa Exodus chapter 29? Yung Exodus chapter 29, ang nilalaman doon is yung anointing, tama ba? Yung pagkahirang ng mga pare. Yung pagkahirang ng mga pare. No? So, dito sa Leviticus chapter 8, kung ano ang nakasulat doon sa Exodus chapter 29, halos pareho yung content. No? Kasi lalo na pag binasa mo ito sa NBB version, itong nasa Leviticus chapter 8, may nakahiding na. Ang nakalagay na hiding is hinirang sa pagkapari sina Aaron. So kung babasahin mo pa lang yung hiding at ikumpara mo doon sa Exodus, para pareho lang. Tama hindi? So parang naulit yung ordinasyon. So sa aming naunawaan, mga kapatid, hindi po naulit yung ordinasyon. Kasi isang beses lang po yan gagawin. Tama? Hindi po yan pwede na ordinahan ulit si Aaron. Kasi bago lang siya na ordinahan doon sa Exodus chapter 29. So,
hindi po siya pwede ordinahan dito naman sa Leviticus chapter 8. So, pwede sigurong ordinahan kung yung susunod na Pangulong Pare kung mamatay na si Aaron, tama ba? Pero hanggang buhay pa si Aaron bilang pinakapunong pare, hindi po ulit-ulitin yung pag-ordina. Tama ba? So, ano ba ang ibig sabihin dito sa chapter 8 ng Leviticus? Okay? So, sabi dito mga kapatid, sinabi pa ni Yahweh kay Moises, dalhin mo si Aaron at ang mga anak niya, ang mga kasuotan, ang langis para sa pag-aatas, ang turo na handog para sa kasalanan, ang 2 lalaking tupa, at ang basket na tinapay na walang pampaalsa, at ipunin mo ang buong bayan sa pasukan ng tulda ng pagpupulong. So, merong na-mention dito, handog para sa kasalanan. At isa pa, merong naka-mention dito, pagpupulong. Kung saan may pagpupulong? Si meeting. Tama ba? Pagpupulong. So, ang nagpatawag dito si Moises. No? So, ito po ay, pag sinabing pagpupulong, posible merong talumpati, no? Na ginawa sa kalagayan ng bayan, kung ano yung kalagayan ng bayan. No? Na kung saan, ito po yung taunang tradisyon. Taunang tradisyon na isinasagawa ni Moises, na kung saan ang pinakapunong pare ay nag-uulat sa estado o status o katayuan ng bansa. Either patungkol man ito sa ekonomiya or social condition ng bayan. May kang social condition, meaning social relationship between leader and people. Ako ninyo? So, at ang napag-usapan dito, isa yung nagawa ng bayan at naging performance ng namumuno sa loob ng taon na iyon. Simula ng naordinahan ang mga Levita bilang pare doon sa Exodus chapter 29. So, parang sa atin ba, palang taon-taon meron tayong kanang ang tawag dyan, reflection. Doon naman sa performance, dito naman sa Leviticus chapter 8, ito yung performance evaluation ng bayan at ang mga pinuno. Kuha ninyo? So, at isa sa na-open up dito mga kapatid, yung kasalanang hindi sinasadya na nagawa ng pare. Naka-remember mo ito? Doon sa Leviticus chapter 4. So, yun po ang isa sa naging na-open up na topic. No? Dahil dito, nakasalalay ang social relationship between pinuno and leader. So, kailangan malaman yan. No? Kung okay pa ba ang mga tao doon sa leader. Importante ba na? So, importante na. So, kailangan mahibawan kasi ba't man nga kaya kanina constitution, si Moises may nagbuhat. Kailangan i-assist niya kung okay ba ang pamumuno ni Aaron o ang mga tao. No? Kay, pero pa man yung ilang dagpuan. Kanang, siya namumuno. Sakto ba akong Tagalog? So, kung kaya mayroong ganitong klaseng sistema na ginawa si Moises sa bayan para mapanatili ang pagkakaisa. Para yung harmony doon sa bayan, kung okay yung naging performance ng mga leader, malalaman through kanang response ng mga tao. Tama ba? So, dahil dito si Moises, dito sa pagpupulong na ito, siya po yung naging mediator. Agree? So, sabi pa dito, at ginawa ni Moises ang inuutos ni Yahweh sa kanya at ang bayan ay nagtitipon sa pasukan ng tulda ng pagpupulong. Sinabi ngayon ni Moises sa bayan, ito ang inuutos sa atin ni Yahweh na dapat nating gawin. Kaya si Aaron at ang mga anak niya ay iniharap ni Moises sa Elohim at inutusan silang maligo. Okay? So, inutusan silang maligo. So, hindi po ito literal, no? Na sinabihan ni Moises si Aaron na maligo kayo doon. Hindi po. So, ano ba ang ginawa, no? Ni Moises dito? So, ang ginawa ni Moises dito, dinipinsahan at ipinaunawa niya doon sa bayan ang nagawa ni Aaron patungkol sa kasalanang hindi sinasadya.
Dahil ang pangyayaring iyon ay parte ng proseso, especially during sa investigation. So, nakuha ninyo? So, katong nabuhat ni Aaron nga sala nga wala tuyo part to sa proseso. Isip anaa sa katungdanan. Walang gipasabot ni Moises ngadto sa katawhan. So, iyang ginipinsahan mao na ang paghugas. Okay, gipasabot niya. So, kaya dito makikita natin na nilinaw ito ni Moises sa mga tao na kahit na meron ganoong pangyayari nagawa si Aaron, sinisiguro ni Moises na garantisado pa rin at maaasahan ang pamumuno ni Aaron dahil naipatunhay gihapon niya ang hustisya o gatarong. So, ito pa Tagalog. Dahil napatunay sa Tagalog. Dahil napatupad pa rin niya ang kanyang tungkulin sa hustisya at mga tarungan, no, na ano pa rin niya ba na na-handle ba, na ipakita, na-implement yun. So at dapat maunawaan ito ng taong bayan, no, na kung saan dapat nilang ipakita yung kanilang suporta at respeto doon sa mga pare, especially doon kay Aaron. So, inyo. Pagkatapos, isinuot niya rito ang mga mahabang damit, pamedkis at ang walang banggas na damit. At isinuot niya rito ang ipad at ibinigkis dito ng mahigpit ang pinabing sinturon ng ipad. Sumunod, isinuot niya rito ang pectoral at inilagay niya sa pectoral ang urim at ang tumim. Pagkatapos, inilagay niya ang espesyal na turbante sa ulo nito at inilagay sa harapan ng turbante ang makintab na lamin ng ginto, ang banal na tanda ng pag-aalay gaya ng inuutos ni Yahweh. So itong verse 7 to 9, meron po itong spiritual na kahulugan, no, na ibigay na po natin ito yung mga damit na na-mention dito. So sa kabuuan, ang mga damit na ito po yung matuwid, no? Matuwid na pag-uugali, no? Na isuot ni Aaron. At kaya sabi ni Moises, napaparangalan pa rin dito si Aaron dahil kahit na nakagawa siya ng kasalanan hindi sinasadya, nasuot pa rin niya yung pagkamatuwid na ugali. Nakuha ko? So, verse 15, atin. At kinuha ni Moises ang langis para sa pag-aatas at pinahiran ang tabernakulo at ang lahat ng naroon at pinabanal ang mga iyon. So, ang langis dito, ito po yung kabuuang karunungan sa loob ng taon na iyon. No? So, doon sa mga naging sitwasyon na nakukuha, yung mga hindi at dapat at hindi dapat na gawin para sa susunod na taon. No? At ang karunungan na iyon ay ibabahagi iyon doon sa mga tao. No? At ang nag-assist noon si Aaron bilang pinuno kasi siya yung kasi yung mga Levita sila itong mga spiritual advisor. No? So, pag sinabing 7 araw, alam natin pag sinabing 7 araw ito po ay habang buhay. No? So, ang konseptong ito, ang sistema na ginawa ni Moises, dapat nilang itong ipagpatuloy taon-taon, no, para malaman kung mayroon bang naging progressive ba sila sa taon na ito o hindi. Nakuha ako? So, okay? Verse next 14 to 17. Pagkatapos ipinakuha ni Moses ang turong handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ipinatong ni Aaron ang kanyang at ng kanyang mga anak na lalaki ang kanilang mga kamay sa ulo ng turong ihahandog. Pinatay niya ito. Kumuha ng kaunting dugo at
sa pamamagitan ng kanyang daliri ay pinahiran ng ang mga sungay ng altar upang ito'y gawing malinis. Ang natirang dugo ay ibinuhos sa paanan ng altar bilang pagtalaga at pagtubos. Kinuha ni Moses ang taba ng laman loob, ang ibabang bahagi ng atay, ang dalawang bato pati ang taba nito at kanyang sinunog sa altar. Ang balat, laman at dumi nito ay sinunog naman niya sa labas ng kampo gaya ng iniutos sa Yahweh sa kanya. Amen. Amen. Sabi dito, kinuha niya ang turo na handog para sa kasalanan at ipinatog ni Aaron at mga anak niya ang mga kamay nila sa ulo ng turo na handog para sa kasalanan. So, alam natin na ang turo na binanggit dito, ito po ay may spiritual na kahulugan. Tama ba? So, at ibigay na po natin ito po ay pag-uugali. Lakas at sakripisyo, no? Strength and sacrifice. So, pansin natin, kung mapapansin natin mga kapatid, kinuha niya ang turo, ang nagkuha si Moises. So, ano ba ang ibig sabihin? Posibleng ina-assist ni Moises dito si Aaron at ang kanyang mga anak patungkol sa kanilang dedikasyon sa kanilang tungkulin. No? So, kung nakahanda ba silang ipakita ang kanilang strength and sacrifice, yung lakas at loob, dahil hindi maiwasan, no, bilang nasa tungkulin, makaramdam din sila ng panghihina ng loob. Tama hindi? No? Lalo na kapag may mga taong walang ibang tinitingnan kundi yung mga pagkakamali na kung saan hindi naman naka-apekto doon sa iyong ginawang performance. Example na lang, yung nakaraan nating presidente. Sabi ni President Duterte, within 6 months, tanong niya linisin ko ang drugs. Diba? So, isinulong niya ang war on drugs, malinis sa loob ng 6 months. So, ngayon, doon sa 6 months na performance niya, malaki yung naging changes. Tama ba? So, tumaas yung rating ng safety ng bayan. Pero, after 6 months, hindi talaga nalinis. Pero, yung mga tao, walang ibang tinitingnan yung palpak. Hindi niya, pati, bisitias, may lang istorya. Ingon, 6 months limpihon, pero wala man. Nahuman na lang termino. Di ba mga ingon ana ba? Di ba? So, yan po ang mga critics ng mga tao na mas binigyan pa nila ng importansya yung mga pagkakamali na hindi naman nakakaapekto sa kanyang performance. Kung titingnan mo yan ang naging kabuuang performance niya, napakalaking nagawa ng presidente yun. Tama ba? So, ganun din si Aaron. No? So, ngayon mga kapatid, ang naging response dito ng mga Levita doon sa tinanong ni Moises kung dedicated ba sila sa kanilang tungkulin, sabi nila na sila ay nangako na ibigay nila ang kanilang lakas, kanilang buong lakas at sakripisyo, kaya nga turo yung handog. Diba? Para ihatid ang patas at makaturungan na serbisyo sa taong bayan. No? Kahit sa anumang pagsubok na kanilang kakaharapin. No? Kahit na maraming critics na masigig, may ayaw, hindi na ba? No? May mga taong umaagin sa kanilang pamamaraan, still, nangako sila na gagawin nila, iaalay nila ang pag-uugali ng lakas at sakripisyo para ihatid ang patas at makatarungang serbisyo sa bayan. So, yun ang kanilang response kay Moises. No? Verse 15, pinatay iyon ni Moises at isinawsaw ang daliri niya sa dugo at ipinahid iyon sa lahat ng sungay ng altar. At dinalisay niya ang altar mula sa kasalanan, pero ibinuhos niya sa paanan ng altar ang natirang dugo para mapabanal ito sa gayon ay makapagbayad sala sa ibabaw nito. So, pag sinabing pinatay, sa English pa rito ay execute, no? Sa Tagalog, ipatupad. Saya, ipatuman, no? So,
So, ibig sabihin, ipinapatupad ni Moises kay Aaron na dapat iisa ang kanilang direksyon. Yan po ang daliri. Iisa ang kanilang direksyon sa pamumuno. No? Walang iba na kundi yung pagsasabuhay sa kabutihan at may patas at makatarungan na pamamaraan o basihan. No? Dahil yan po ang utos ng Yahweh. Tama ba? So, dapat usar yun ang ilang direksyon. Isip, anaa sa kanang tungkulin, pamunuan. So, verse 16. Pagkatapos, kinuha niya ang lahat ng taba na nasa mga bituka, ang laman ng atay at ang dalawang bato at ang taba ng mga ito. At sinunog ni Moises ang mga iyon para pumailan lang mula sa altar ang usok. At ang lahat ng natira sa turo, ang balat, ang karne at ang dumi nito ay sinunog sa labas ng kampo gaya ng inuutos ni Yahweh kay Moises. So, posible na ang ginawa dito mga kapatid, no, pag sinabing sungay, ito po ay pagpapaalam. Diba, ang sungay na ibigay natin, trumpet, no? Yung blow shofar, pagpapaalam yun, tama? So, ipinaalam ni Moises sa taong bayan, no? Ang altar dito, ito yung taong bayan, no? Ipinaalam ni Moises sa taong bayan kung gaano kadedikado o determinado si Aaron, no? Nang sa ganon, para ang mga tao ay maging kampante at maramdaman lalo nila ang sinseridad ni Aaron at ang mga pare sa kanilang ginampan ng tungkulin. Kay kung i-explain o masabtan sa tao kung ganong natong nabuhat si Aaron, tapos mas ma-feel pag yun lang nga itong leader namin ay sincere at may determinasyon sa kanyang tungkulin, di ba malipay na tao? No? Mas lalo silang maging maging cooperate. Tama ba yung termino? Cooperate? Cooperative. Okay? Cooperative. So dito sa verse 17, no, inilatag dito ng mga pari ang kanilang mga political will or agenda, no? So, para sa pagpapalago ng komunidad. At ang ginawa ni Moises dito, kinuha niya ang mga ideyang iyon na hindi makakabuti o hindi makakatulong doon sa pag-implement ng implementasyon doon sa bayan. So, kumbaga, nilinis niya ba? Gikuhaan niya mga hugaw kasi may naka-mention dito, dumi. No? Yang gilimpyuhan ang mga ilang mga plano, pagkahuman, katong nabilin, mautoy ihimong implementasyon. Kay si Moises Mungudere, siya itong, siya itong kanang fully guided ng banal na espiritu kung ano yung dapat na gawin doon sa mga namumuno. Kasi siya may nag-appoint kasi wala ba yung Panginoon na ninaog, no? Si Moises mismo ang nag-appoint ng mga Levita na sila yung maging pinuno ng bayan. Tama ba? So unang handog dito, turo, lakas at suporta. So meron pang isang handog aside sa turo is yung tupa. So ito na yung susunod. Basahin natin bro. Verse 14 to 18 to 21 pala. Pagkatapos kinuha ni Moses ang lalaking tupa na inaalay bilang handog na susunugin, ipinatong din ni Aaron ang kanyang mga kamay ng kanilang mga kamay sa ulo nito bago niya ito pinatay. Ibinuhos ni Moses ang dugo nito sa palibot ng altar. Kinatay niya ang tupa at sinunog ang ulo at mga pira-pirasong laman pati na taba nito. Hinugasan niya ang laman loob at ang mga hita nito at sinunog lahat sa altar bilang handog na susunugin gaya ng utos sa kanya ni Yahweh. Ang usok nito ay naging mabangong samyo kay Yahweh. Amen.
Kinuha niya ngayon ang lalaking tupa na handog na sinunog at ipinatong ni Aaron at ang mga anak niya ang mga kamay nila sa ulo ng lalaking tupa. Pagkatapos pinatay iyon ni Moises at iwinisik ang dugo sa lahat ng panig ng altar. Pinagputol-putol niya ang lalaking tupa at sinunog ni Moises ang ulo, ang mga piraso at ang taba para pumailan lang ang usok. Pinugasan niya ng tubig ang mga bituka at ang mga binti at sinunog ni Moises ang buong lalaking tupa para pumailan lang mula sa altar ang usok. Iyon ay handog na sinunog, isang nakagiginhawang amoy. Iyon ay handog kay Yahweh na pinaraan sa apoy, gaya ng inuutos ni Yahweh kay Moises. Okay? So, hindi na po natin isa-isahin yung mga kanang parte, no, ng loob na nasa tupa kasi naibigay na po natin, i-review niya lang mga kapatid doon sa Exodus chapter 29. So, ano ba ang posibleng nangyari dito? Kasi yung pangalawang handog is tupa. Una, turo, tapos ngayon tupa naman. Kasi dalawa po ang tupa na ipinahandog dito. So, ito po yung unang tupa. So, dahil si Moises ang nagkuha, posible, no, ang ginawa ni Moises, kanang iya bitaw gi-check ang kaisog o kawalay kahadlok ni Aaron o sa iyang mga anak. So, makatagalog. So, Kanyang sinuri. Sinuri. Kanyang sinuri ang katapangan at kawalang takot, tama ba? Katapangan at kawalang takot doon kay Aaron at sa kanyang mga anak. Bakit? Kasi nga posible na mapanghinaan sila ng loob. Bakit? Dahil doon sa iyong pamumuno, mayroong mga tao magsigig critics. No? Kaya mag-anak ka ba? Pikti ba ako ka-leader, no? Kaya may daghan kayo magsigig. May kasabihan kasi na pag ikaw ay hindi firm yung iyong paninindigan, ay huwag mo na lang ilalagay ang iyong sarili sa pamumuno. Dahil baka yun pang magiging sanhin ng iyong pagkakabalisa, kumbaga maging masira ang iyong dignidad sa ganong mga gawain. So, sa puntong ito, tinignan ni Moses ang kanilang kakayahan. Amen. Sa pamumuno. So, dito, mga kapatid, no, kung gikuadyo ni Moises, sa iyo na nga, kung nakahanda ba silang gamitin, no, yung pagka-maisugon na kinaiya. Ano ba, firm yun sila na, dapat yung maisog, huwag kadlok. So, nga na ba? So, para mahatagan yun og value, no? Mahatagan yun og value ang authority sa pagkamatarong anaan nila. Kay, sila may di-appoint niya sa pamumuno, kay sila may kay nakita man sa ilang pagkamatarong nga kinaiya, no? I-value po nila ang ilang kaugalingon nga isip ana sa posisyon, no? Bisan pa man makabati o discouragement, no? Still padayon gyapon na gamiton ang tupa nga pamatasan. Isip ana sa katungdanan. So ang naging response ni Aaron dito, dahil sabi dito, ipinatong ni Aaron at ang mga anak niya ang kamay. So siyempre, sila ay nangako na pahalagahan nila ang kanilang authority bilang nasa posisyon. Kilala na, sabi nila na kami ay nakahandang ipakita yung tapang, no, bilang nasa authority o bilang nasa posisyon na ito. Dahil alam namin na ang aming ginagawa ay mag-win. No, kahit pa man merong kunting lapses, pero hindi po ito naka-apekto doon sa naging kabuuang pagpatunhay sa ustisya diri sa lungsod. Nakuha? So, ang unang handog sa tupa, yung pagkamaisugod diya sa authority. So, next na tupa, kung saan ba ito? Next. 22 to 29. Dito tayo bro, sa 22 to 29, pangalawang tupa. Pagkatapos kinuha niya ang isa pang lalaking tupa na handog naman para sa pagtatalaga. Minatong din ni Aaron
at ang kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito. Pinatay ni Moses ang hayop at ang kaunting dugo nito'y ipinahid niya sa lambi ng kanang tenga ni Aaron at sa kanang hinlalaki ng kamay at paa nito. Tinawag ni Moses ang mga anak ni Aaron at pinahiran din niya ng dugo ang lambi ng mga kanang tenga at ang hinlalaki ng mga kanang kamay at paa ng mga ito. Ibinuhos niya ang natirang dugo sa mga gilid ng altar. Pagkatapos, kinuha niya ang taba at buntot at ang tabang bumabalot sa laman loob. Ang ibabang bahagi ng atay, ang dalawang bato, pati taba nito at ang kanang hita ng tupa, sapagkat sa basket na nasa altar ay dumampot siya ng isang tinapay na hinaluan ng langis, isang tinapay na manipis, at ipinatong ang mga ito sa taba at hita ng pinatay na tupa. Ang mga tinapay na ito'y walang pampaalsa. Pinahawakan niya ito kina Aaron at sa kanyang mga anak at inialay nila ito bilang pagkatanging handog kay Yahweh. Pagkatapos, ipinatong ito ni Moses sa handog na susunugin na nasa altar. Saka sinunog ang handog sa pagkain at ang halimuyak nito'y naging mabangong samyo kay Yahweh. Kinuha ni Moses ang parting dibdib ng tupa at inialay natatanging handog kay Yahweh. Ito ay ang kanyang bahagi sa tupang handog na pantalaga gaya ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Amen. Sabi dito, kinuha niya ang ikalawang tupa, ang lalaking tupa para sa pag-aatas, at ipinatong ni Aaron at ng mga anak niya ang mga kamay nila sa ulo ng lalaking tupa. Pinatay ito ni Moises at kumuha siya ng dugo nito. At inilagay iyon sa pinggol ng kanang tenga ni Aaron, sa hinlalaki ng kanang kamay niya at sa hinlalaki ng kanang paa niya. Pagkatapos, pinalipit ni Moises ang mga anak ni Aaron at nilagyan ng dugo ang pinggol ng kanang tenga nila, ang hinlalaki ng kanang kamay nila at ang hinlalaki ng kanang paa nila. Pero inimisik ni Moises ang natirang dugo sa lahat ng pandig ng altar. Pagkatapos, kinuha niya ang taba, ang matabang buntot, ang lahat ng taba na nasa bituka, ang laman ng atay, ang dalawang bato at ang taba ng mga ito at ang kanang binti mula sa basket ng tinapay na walang pampaalsa na nasa harap ni Yahweh. Kumuha siya ng isang hugi singsing na tinapay na walang pampaalsa, isang hugi singsing na tinapay na may langis, at isang manipis na tinapay, at inilagay niya ang mga iyon sa ibabaw ng mga pirasong taba at ng kanang binti. Okay, so ito po ay pangalawang tupa, tama? So dito kailangan pa rin, no? Kailangan pa rin ipakita ni Aaron at ang mga anak ang pag-uugaling walang takot at katapangan, lalo na pagdating sa usaping pagpapatupad sa tungkulin. Yung una, katapangan at kawalang takot sa sarili bilang nasa posisyon, bilang nasa tungkulin. Pangalawa, tupa, katapangan at kawalang takot para sa pagpapatupad ng tungkulin. Nakuha ninyo ang kaibahan? Dali ko nakuha? Ang first tupa, kailangan sila ay maging matapang at walang takot. Doon yun sa sarili, bilang nasa posisyon, bilang nasa authority. So, ang pangalawa, kailangan maging matapang at walang takot para sa pagpapatupad ng tungkulin. Na-differentiate niyo? Nakuha niyo ang kalainan? Okay? So, buot pasabot, itong pangalawa, ito po ay implementasyon. Og atong ihatag og laing panghitabo, murag kaisog isip bana o kaisog paghimo sa obligasyon isip amahan o bana sa asawa nga nahimong amahan diha sa pamilya. Oh, Tagalogin bro. Yan na po.
Okay, Tagalogin natin. Kung ating ihambing yung naging nakitang paunawa dito ni Brother Alban sa dalawang magkasunod na tupa na naisalaysay dito, ay tungkol to sa panunungkulan, katapatan na gagawin ng mga pare. So, kung ating ihahambing sa personal na mga naganap sa buhay natin, kumbaga parang ganito. Sa pag-aasawa, kung ikaw ay lalaki, may katapangan ka, dapat kang magkaroon ng katapangan bilang asawa. Amen. At yung sunod, naging asawa ka na, nasa posisyon ka na bilang asawa, ang katapangan bilang magpapatupad o gagawa sa tungkulin bilang ama o magpapatupad upang magiging mabuting ama at asawa sa pamilya. Amen. Ganun yung parang ganun yung halos kaparihas na naging sitwasyon na hinahak ni Aaron at yung tatahakin ng bawat tao sa bawat buhay natin na di sapat ba na mahimo na kang amahan. Kung maging ama ka na o maging ina ka na, dapat sa pagiging ina, matapang ka para sa paggawa ng mabuti dahil ikaw ay ina. Amen. Panindigan mo yung pagkaina mo. Tapos, hindi lang doon, may extension pa. Ipapatupad mo ang tungkulin o ang mga rules mo dahil ina ka na, mayroon ka ng pamilya dyan sa pamamahay mo. Bilang ikaw ay ina, ipapatupad mo ng walang takot at may katapangan sa paggawa ng mabuti. Amen. Ganun po yun. So, yun po ang ibang kanang example no na maihantulad natin sa ginawa sa ipapagawa ni Moises doon kay Aaron at mga pare. So, nakuha ninyo ang kalainan? So, ang purpose nito sa pangalawang tupa sa aking nakita mga kapatid, no? Especially upang maiwasan yung suborno. Kasi ang pagpapatupad ng tungkulin, ito po yung lalo na kung wala kang panindigan, wala kang katapatan, pwede raman ka masulan. O sa ato pong kasalukuyang sitwasyon, marami po itong nangyayari. Daghan, naitabo ni ba? Sa tawagan ng gano'n ni. Realidad. Ito ay realidad, yun. So, ito po ay realidad na nangyayari. No, instead na ipapatupad yung tungkulin, hindi nagawa dahil nasusubornohan. No? So, kaya malaking halaga yung ibinigay na payo ni Jethro doon kay Moises. Lalo na pagdating sa usaping pamumuno. Amen. Dahil ang isa sa naging requirements ni Jethro, naging requirements dito sa pamumuno na ibinigay ni Jethro, idea po ito ni Jethro na ibinigay ni Moises na dapat may takot. Takot sa Diyos. May takot sa Diyos. Tapos, hindi nasusubornuhan. Amen. No? Tapos, may kanang tapat. Tapos, May paninindigan. may paninindigan, no? Tapos, siyempre, maalamon. Kanang wise. So, yun po ang requirements na ibinigay ni Jethro. Kaya, kung ikaw ay mahina ang iyong loob, lalo na, ikaw ay nasa pamumuno, ngayon, may mga sitwasyon ba na kailangan mo ng pera, tapos, kung ikaw yung tawagan nasa tungkulin, tapos merong tao na makapangyarihang tao na nakagawa ng kasalanan, tapos ikaw yung taga husay. Yung prosecutor. Prosecutor. Tapos yung instead na ipapatupad mo yung hustisya, hindi mo ginawa kasi kailangan mo ng pera, tapos yung nakagawa ng kasalanan, binigyan ka. Naakto ba? Naakto na ni-educate mo. Kasi tawag ng pangangailangan. Tawag yung pangangailangan. Tapos, kailangan mo, example na lang. Kailangan, hospital yung pamilya mo, isa sa pamilya mo, kailangan mo talaga ng pera. So,
So, nasa ano ka, kanang pagpipili. No? So, sundin mo ba yung laman? Diktanan yung laman? Or ito, yung pagpapatupad ng iyong tungkulin na kung saan ikaw ay nangako na maging tapat na ipapatupad yung hustisya. Amen. Bilang tungkulin. Oh. Kumbaga, kung sa movie ba, so sa salita, Philippine movie, pulis is kalawag. Pulis kalawag. Yung, ang nangyari bro, may ano siya, may paninindigan siya Oh. na gawin talaga kung ano yung tama. Pero, ang naging bargaining ay bibigyan siya ng pera sa mga taong makapangyarihan at mga, sabihin na natin, violators of the law. Yun yung bilang sumurno sa kanya. Pero may paninindigan siya. Gayunpaman, ang other option, pag hindi niya tatanggapin, papatayin ang kanyang pamilya. So, bilang nasa panunungkulan, hindi po madali. Amen. Kaya kailangan po, ganito po ka sinigurado ba ang pagkapare o ang pagka-leader bilang pagpapatupad ng hustisya na kailangan taglayin ang ugaling tupa. First is baka straight and sacrifice. Ando na, straight and sacrifice. May dalawa pang tupa na nabusan na ng langis. Nandun, may kaalaman na, may karunungan na sila para ipatupad at pamunuan ng sambayanan ng Israel. Pero talagang sila'y pinapasumpa sila eh. Nung ilagay sa ulo ng tupa ang kanilang mga kamay, tanda yun ng panunumpa na kanilang gawin kung ano yung pag-ugali ng tupa sa kanilang panunungkulan. Amen. Ganun po yung nangyari. So, ang sabi ng sira, kung sa panunungkulan ikaw ay tinawag at nakita mo yung ano dong kalaki yung responsibility at kung ikaw ay panig sa kabutihan, ipatupad mo ang hustisya kahit maging kapalit pa nito ay buhay mo. Amen. So, yan po ang ating tatandaan na sa usaping pagkapare ay hindi po basta-basta. Amen. So, kung titignan natin bro, kanang napakabigat. Napakabigat yung responsibilidad bilang nasa katungkulan, lalo na kung ikaw mismo ay nasa peligro ba, no? Lalo na yung usually pag ikaw ay kanang pamilyado, titirahin yung ano mo, yung witness ba? At ang witness usually sa tao yung pamilya, Yung safety ng pamilya. yung seguridad, Comfort. yung comfort, no? So tama nga sinabi ni Sirach na kailangan na maging kanang may paninindigan, no? Na nakahanda kang gawin kung ano yung tama kahit buhay pa man ang kapalit. Amen. So ang naging response dito, no? Dito sa 22 to 26 ni Aaron, kasi nga andoon na yung lakas at sakripisyo. May karunungan na sila. Aanhin yung karunungan kung wala kang kaisog. Wala kang ugaling tupa. Wala kang ugaling tupa. Di ba, daghan man kayong kanang bright, daghan kay kumao. Pero wala'y kaisog sa pagbuhat ng matarong. Mura pong inani bro. Bisayon sa nato na no. Pareha na to. Dini sa direct sa Torah community. Tayo lahat o kitang tanan nakasabot na dito nga nahimutang nakabaton og kagawasan sa bisan unsang gapos sa reliyon. Amen. O diha na sa ato ang sakto nga kahibalo. Unsaon pagkinabuhi? Nakita na nato karon ang pamaagi sa pagkinabuhi aron magbalang puson. Pero unsaon man ang pamaagi? Kuha kay kaisog sa pagbuhat. Amen. Kung tatakalogin natin dito sa Torah community, mayroon na po tayong sapat na kaalaman at nalaman na natin na sa naging improvement ng ating pag-aaral, tuluyan na lang tayo lumaya sa gapos ng reliyon. Amen. So, at sa impormasyon na nakamit natin, ay nakita natin ito ay sapat na impormasyon para tahakin ang buhay ng kasaganahan,
at kaligayahan. Pero, ani natin ang mga impormasyong ito, paano natin mapapakinabangan ito kung hindi natin iaalay sa paggawa ng mga impormasyong ito ang ugaling tupa para makamit natin ang nakakabit roon ng kaligayahan, kasaganahan, at katagumpayan sa buhay. Amen. Kung wala ang ugaling tupa, kahit gaano ka pa ka-full of information, wala pa rin eh. Masasayang. Sayang pa rin eh. Amen. So, ang response ni Aaron at ang kanyang mga anak, kanang buhato nila, no? Gagawin nila ang kung ano ang pag-uugali ng tupa, dapat nilang isabuhay yun, no? Bilang nasa pamumuno, no? So, sabi dito, pagkatapos inilagay niya ang lahat ng iyon sa mga palad ni Aaron, sa mga palad ng mga anak nito, at iginalaw ng pabalik-balik bilang handog na iginalaw sa harap ni Hawa. So, ibig sabihin, pag sinabing inilagay, ipinaunawa ni Moises at sa mga pare, ang obligasyon na dapat nilang gawin. Amen. Pinanawa nila. Yun, maunin yung obligasyon na. Yun ang paglagay ni Moises. Ito yung obligasyon ninyo. Dapat ang pag-uugali ng lakas at suporta, strength and support. Tapos yung kawalang takot, dapat ninyong itong gawin bilang nasa tungkulin. Okay? May tinapay pa. So, tapos may tinapay pa, walang libadura. Dalawang konti. Kung manipis na walang libadura, Oh. ring kuwan. So, yung ring, yung po ay katapatan. No? So, dapat maging matapat sa tungkulin, hindi nasusuburnuhan. Diba? So, Di pahala, di patatlo. So, ipinaunawa ni Moises sa mga pare ang obligasyon na dapat nilang gawin bilang nasa tungkulin at para sa pagpatupad ng tungkulin. So, dalawa. Na kung saan sa lahat ng kanilang gagawing pagresolba ng mga kaso o implementasyon ng batas, dapat ipakita nila lagi ang katapatan sa patas at makatarungan na basihan na walang kinikilingan. Amen. No? So, yan po ang 27. So, sa 28, sabi dito, pagkatapos kinuha ni Moises ang mga iyon sa mga kamay nila. So, ipasabot, tapos ikuha ibon. Pagkatapos kinuha ni Moises ang mga iyon sa mga kamay nila at sinunog sa ibabaw ng handog na sinunog para pumailan lang mula sa altar ang usok. Ang mga iyon ay hain para sa pag-aatas, isang nakagaginhawang amoy. Iyon ay handog kay Yahweh na pinaparaan sa apoy. Kinuha ni Moises ang dibdib at iginalaw iyon ng pabalik-balik bilang handog na iginalaw sa harap ni Yahweh. Mula sa lalaking tupa para sa pag-aatas, iyon ay naging bahagi ni Moises gaya ng inutos ni Yahweh kay Moises. So, sawa pa ito gihalad, bro. Gitabyog-tabyog to. Itabi-tabi. Okay, ano? Halad na tinabyog mo na ako ito bisayon. Yan Kung na. sa literal, Gitabyog-tabyog. gitabi-tabi kahalan. Usa isunog. Una isunod. Oh. Unya, kining portion, mahitabo sa ni karong umaabot nga pista sa pagpangani. Harvest. Dunay himuon nga paghalad ang mga katawhan, dala ang pan nga naipatubo. O kini ihalad at tubangan sa Ginoo nga tinabyog. Sa ato pagtabyog ng friends? Dahil proper tabi. Dahil proper tabyog na bro. Paano? Demo. Sa ato dong. Kalimot din. Anak, gikan sa langit to bro. Gikan sa Gikan sa langit. langit. Anak. Nag-anak ko nimo anak. Anak, mo na ipakalat tinabyo. Bakit bro? Bakit ano yung essence na bakit taas tapos gikan sa taas tapos dito sa kanan? Bakit hindi sa kaliwa? Too kasi always right. Always right. Ganyan. Pero pag bro, pag na na ganyan dito sa kaliwa, Kailangan daw yung proper na ganong pagtabyog sa halad. At ang nangyari, no? Kaya inano ko to kasi kadalasan sa mga bumabasa,
talagang yung mga debatista, yung mga ganun talaga yung interpretasyon. So, dito sa Torah community, pag narinig niyo ang aming explanation, ay magkaiba. Dahil hindi po kami nag-aaral sa o nasusulat, hindi yung nasusulat ang aming tutuparin o aming isasagawa, kundi yung kahulugan ng nasusulat. Amen. Yan po ang dapat nating tandaan. Dahil yung pagtabyong, yung pagpabalik-balik, ibig pong sabihin nun, walang humpay na pagsasagawa. Walang katapusang paghimo, paggawa sa kung ano yung mga kahulugan ng mga nailagay sa kanilang kamay bilang handog alay sa Yahweh. Bilang mga leader, bilang mga pari ng sambayanan ng Israel. Anak mga Igsoon. Amen. So, sa 27, ipinaunawa ni Moises ang kanilang gagawin. Alam na nila, bilang nasa authority, kailangan maging matapang. Ngayon, dito sa 28 o 29, ito yung, ano ba, kanang halimbawa, kung sila nasa otoridad ay sila yung naging biktima sa pangyayari o sitwasyon, ano ang kanilang dapat gawin? Example, ako nasa authority. Tapos, ako yung naagrabyado. Tama ba ang termino? Ako yung biktima, naagrabyado. Inagrabyado. Kumbaga, ikaw yung nasa authority, tapos nagmaneho ka ng sakyan na nabundol ka. Oh, Ikaw ay may posisyon sa gobyerno, kaya palagay natin ikaw ay pare. oh, Tapos, yung pagmamayari mo, or ano ba yung properties mo, or ano ba yung sinasagahan. or kinuha, ikaw yung naagrabyado. So, ano yung gagawin mo? Oh, yun. Ano yung gagawin mo bilang nasa authority? So, Ano maging pamamaraan? ano ba ang maging pamamaraan mo bilang ikaw ang ay naging biktima, tama ba? Ikaw yung biktima na kung saan ikaw ay Ikaw din ang magpapatupad. ikaw yung magpapatupad doon sa paghusay. Paghusay. Kung hindi man ikaw, kakilala mo Oh, ang magsasagawa. Dahil nasa pamunuan ka nga ng gobyerno o ng sambayanan. Ikaw daw, saan mo? Ibutang na to karon nahimo kang pulis. Kunya imong manok or imong motor gidamagan sa may mong buhaton. Pulis ba ka? Sample na. Pulis ka. Tapos ikaw yung ikaw yung naging biktima. ikaw yung biktima sa sitwasyon. So pangyayari, ano ang magiging action mo sa pagtugon upang i-resolve yung pagkabiktima mo sa naganap o sa kaganapan? Ayun, di mo sa kanang pamalangon o sa anak. Sigurado ka? Di ka kamo ana, ako gyud mong gituyuan buwana ka. Ako gyud mong gituyuan, kamo tihon gyud karon. Pulis ko imo mong gituyuan, magmahay gyud karon nako. Police yun eh. Pulis ni. So, ang gagawin nila dito mga kapatid, no, kung sila yung naging biktima at sila yung nagpapatupad ng hustisya, dapat nilang bigyan ng kaakulang parusa ang may kagagawan ayon sa pinsala na kanyang nagawa. Kung unsa tong pinsala o damage nga iyang nabuhat sa katong sad-an, mao po ipatong sumala sa balaod. Dili kay palabuan. Instead na pwede ra madabayad katong na-damage ka nabuhat, ang imong gibuhat kinaam ka sa authority, imong gigamit imong gahom, presoho di ka. Wala bro, abuse of Oh, power. mo na gitawag og abuse sa power. No? Yan po ang klinaro ni Moises dito. Kasi hindi naman natin kanang malimod ba? So may Tagalog sa malimod. Hindi natin may pagkaila. Oh, hindi natin mapagkaila na nangyayari yan sa ating kasalukuyang panahon. Realidad yan. No? So at yan po ang nilinaw ni Moises sa mga pari at nanungkulan, no?
na dapat sila maging masunurin, maging dibdib mo, sabi dito dibdib, di ba? Maging masunurin at maging tapat sa hustisya, no? Kung Mo yun ay lisod. lisod kayo Mahirap natin. yan, di yan madali. Kasi, nasa iyo yung opportunity. Yes. Kasi, Baga- baga, kung sa kuwan mo ba, trabaho pa, narakatulong Tapos bulupin, mananapa ka. Kaya, sisiguraduhin bilang leader sa sarili niya na kung paano niya ipapatupad yung hustisya doon sa komunidad, ganun din sa kanyang sa kanyang sarili. Amen. Kasi sabihin lang natin hindi niya i-take advantage yung yung damages pa ang babayaran talagang yung damage. Pero yung process pagka kasi nasa authority yung kuan bukas na bukas resolba na. Ganun po yun eh. Pero pagka kasi ordinaryong tao, civilian, ang kuan ay aabutin pa ng buwan, taon. Matagal yung proseso. Pero kung ikaw, Abtikay ka. mali Kaya kayo. imuha mong katungod ng lagdan. So, sa inani hilom nga panghitabo, lihim na tahimik lang na dito tayo hindi nakagawa ng love your neighbor as yourself. Amen. Dahil ang mga pare ay ang ihimplo sa mga kautusan na ipapatupad ng Yahweh. Amen. Laro? Laro tayo dito ha? Next. Lagi natin mag-isunan yan. Mas pag-gobyerno. Okay, basin natay mga kapatiran na nasa pamunuan, no? No, sana dapat ihandol yung ating authority sa patas at makatarungan. Yun po ang ating basihan. No? Lalo na kung tayo ay nagrabyado, huwag po nating i-abuse. Kung daliunin mo pagresolba ang imong kaugalingon, inana ka, di ka gustong madugay, kung madaliin mong iresolba yung nagsagawa sa iyo ng naging biktima ka, kung paano ka nag-concern sa iyong sarili, sana ganun din ang gagawin mo sa mga dumudulog sa iyo para humingi ng tulong at makamit ang hustisya. Amen. Ganun po sana. So, yun po. 30 to 36. Kumuha siya ng langis, napantalaga at kaunting dugong nasa altar at winisikan si Aaron at ang kanyang mga anak, pati ang mga kasuotan nila. Ganito sila itinilaga kay Yahweh pati ang kanilang mga kasuotan. Pagkatapos, sinabi ni Moses kay Aaron at sa kanyang mga anak, dalhin ninyo ang laman ng karne sa may pintuan ng tulda ng tipanan. Ilaga ninyo ito at kainin kasama ang tinapay na nasa basket na ginamit sa mga handog sa pagtatalaga. Gaya ng ipinag-utos ni Yahweh, ang matira ay inyong susunugin. Huwag kayong aalis doon sa loob ng 7 araw hanggat hindi natapos ang pagtatalaga sa inyo. Ito ang iniutos ni Yahweh para sa araw na ito upang kayo'y matubos sa inyong kasalanan. Sa loob ng 7 araw, araw-gabi kayong magbabantay sa pintuan ng tuldang tipanan. Ito ang utos ni Yahweh. Kailangang sundin ninyo ito upang hindi kayo mamamatay. Sinunod ni Aaron at ng kanyang mga anak ang lahat ng iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Amen. Amen. Sabi dito, kumuha si Moises ng langis para sa pag-aatas at ng dugo na nasa altar. Pinatuluan ng mga iyon si Aaron at ang mga anak nito at ang mga kasuotan nila. Sa gayon, pinababanal niya si Aaron at mga kasuotan nito, pati ang mga anak nito at ang mga kasuotan nila. Pagkatapos, sinabi ni Moises kay Aaron at sa mga anak nito, pakuluan ninyo ang karne
sa pasukan ng tulda ng pagpupulong at doon ninyo iyon kakainin, pati ang tinapay na nasa basket para sa pag-aatas, gaya ng inuutos sa akin. Kakainin iyon ni Aaron at ang mga anak niya. Ang matitira sa karne at sa tinapay ay susunugin ninyo. So, yung pagpatulo sa dugo, no? O sabi dito, wisik, no? Yun po ay silyo, no? Kung meron mang physical na pagkatay o pagwisik, ano po yun? Kanang simbolo lamang po yun. Mayroon po yung spiritual na kahulugan. Okay? So, ibig sabihin, palatandaan po yun na kanilang gagawin ang spiritual na kahulugan nito. Doon sa kanilang tungkulin na suot lagi ang righteousness sa kanilang buhay. Ang damit dyan ay righteousness po. Amen. Dapat nilang suot lagi. So, sabi dito, pakuluan ninyo ang karne. Ano ba ang ibig sabihin ng pakuluan? Pag sinabing pakulo, luto. Papalambutin. So, kung imong pabukalan, mumuk gina. Mumuk ba din? Mumuk gina. So means luto. So, ibig sabihin, meron kang understanding with clarity sa iyong ginagawa. Luto ka sa iyong tungkulin. Naunawaan mo ang bawat ginagawa bilang nasa tungkulin. Kuha ba? So, pag-aatas ba is pag-apoy? pag-aatas, pag-apoy. So, posible mga kapatid, dahil naunawaan ni Aaron at kanyang mga anak ang kanilang tungkulin, nagkaroon sila ng understanding with clarity. Siyempre, pag meron kang understanding with clarity, di ba? Magkakaroon ka ng dedikasyon. Deklarasyon. Wala ka, i-declare dyan ko ni, maugin akong buhaton, kanina kinaiya sa turo o tupa. Kilalanin akong gamiton during sa kanang panunungkulan. Ano ba? So, nag-declare ka. So, deklarasyon ito ng mga pari sa kanilang sarili na nakahanda sila na maging malakas, magsakripisyo, maging matapang, kawalang takot na gawin ang tungkulin para sa pagpapairal ng hustisya. So, yan po ang ibig sabihin, pakuluan ninyo ang karne. Okay? So, karne dyan, pag-uugali po yan. No? Pag-uugali ng tupa at turo. So, huwag kayong lalabas mula sa pasukan ng tulda ng pagpupulong sa loob ng 7 araw hanggang sa matapos ang mga araw ng pag-aatas sa inyo. Dahil 7 araw kailangan sa pag-aatas sa inyo bilang mga saserdote. Inuutos ni Yahweh na gawin natin sa natitira pang mga araw ang ginawa natin sa araw na ito bilang pagbabayad sala para sa inyo. Sa loob ng 7 araw at gabi, manatili kayo sa pasukan ng tulda ng pagpupulong at tutuparin ninyo ang obligasyon ninyo kay Yahweh para hindi kayo mamatay dahil iyan ang inutos sa akin. At ginawa ni Aaron at ang mga anak niya ang lahat ng inutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. So, ano bang ibig sabihin? Bilang implementor, kasi mga Levita, sila yung nag-implement, di ba? Sila yung namumuno. Bilang implementor ng kapayapaan at kaayusan, ang mga namumuno, no, kailangan na merong bukas, no, meron pong bukas na lungsod kanlungan. So, may lungsod kanlungan. City of Refuge. No? Meron pong 24/7 na bukas meron pong bukas na lungsod kanlungan or City of Refuge o naka-duty na peacekeeper personnel. No? Example na lang, no? Kung ating dadalhin sa ating kasalukuyang sitwasyon, kita ba na police station na? Kita ba police station na Manila? Wala. Di ba wala? Naagyo yung police na ma-duty. Diba? So, kinahanglan. Nga naman, kung mag-off sila tanan, sirado po ito. Grabing gubot ng adawa. Kung sa barangay pa bro, kung walang kapitan, na galupon. Yun. So, kailangan na merong bukas, no, na establishment to, lalo na pagdating sa peace and order. No, kasi hindi maiwasan na na araw-araw merong mga alitan.
Tama ba? So, makikita natin dito na, mga kapatid, na tinanggap ni Aaron, no? Ang responsibilidad na itinuro ni Moises sa kanila kung saan sila ay nakandang gawin, no? Para sa kapayapaan at kaayusan ng bayan, no? Sa lahat ng panahon, araw at gabi, lahat ng panahon po yan, no? Hindi po pwedeng na kanang example na lang sa ospital, kung mo-off na tanan diha, o saod na lang mga pasyente. Masagaan mo. Kung ari naman sa police station, kung mo-off na ng police, na sirado ang kuhan, Araw, basta mag-off ang pulis. nagyoy na mupuli, nagyoy na mo duty. Kung may day off ang police station o na sila lahat yung day off nila ay pista ng mga magnanakaw at mga kasama. Oo, day off man. Okay. Kay mo ana mo ng mga dautan. Uy, pro nyo. Siyempre, kung i-off dyan na, duman yun ang adlaw. Oo. At ibutan, Domingo. Domingo off, day off. Mo ana rin mo dautan. Pista na taron pero Domingo. Kung ating ililiteral yung araw ng pamamahinga na pangunawa ng mga Judaism, no? Na walang magtatrabaho, yung pulis, trabaho yun eh. Siyempre, trabaho yun. Off talaga. Oh. Tapos, sirado yung istasyon nila. Oh. Yun nga ang naging dahilan natalo sila sa labanan noon Oh. dahil hindi nila lubos na. Para sa akin, hindi talaga nalubos na unawaan yung rules, yung sulat tungkol sa how to keep Sabbath holy. Amen. Hindi na naunawaan. Kung sa nakikita ko ngayon sa naging takbo ng pag-aaral natin, no? Hindi nawawala yung pamamalakad na na-establish na makikita natin dito sa Torah sa pamamagitan ng sulat ni Moses. Andito pa rin yung sinabi na City of Refuge, yung police station. Amen. Kanlungan, pag nakapatay ka, ang sabi dyan sa Biblia, takbo ka roon sa City of Refuge. Ngayon, pag nakapatay ka at gusto mong panagutan at gusto mong malinis kung ano mang hindi sinasadya or gusto mong maproteksyonan ka, takbo ka sa police station. So, yung nasusulat sa Biblia, existing pa rin ngayon. Siguro kung ating maunawaan ng mga nag-aaral, kasi sa mga panatiko sa Biblia, gusto nila ibalik, lalo pa sa kasulatan, gusto nila ibalik ito. Hindi kailangan. Kung may gusto kang ibalik, yung essence ng pamumuno sa tunay na mga pangulo na nagpapatupad ng hustisya at katarungan. Yung essence. Kasi yung mga establishment na napag-usapan dito, hindi nga lang yun ang pangalan sa ngayon. Kung ano yung nakasulat dito, yung nakasaad na pangalan sa mga establishment para i-cater yung mga pangangailangan ng bayan. Pero yung ano ba, gawain ng mga establishment, nakikita natin nandyan sa ating gobyerno. So, maling-mali. Ngayon natin nakikita na maling-mali yung desire ng mga tao na gibain ang government system ngayon para palitan daw sa government yung government system ni Moses kung saan ibalik daw yun yung sigaw na ibalik para saka daw matupad yung utos at batas ni Yahweh. Bali yun. Dahil kung idilat mo ang iyong mata sa mga establishment ng government natin ngayon, andyan yung nasa Biblia. Amen. Hindi nga lang parehas yung pangalan ng establishment, pero yung gawain, yung function is andon. Yes. Okay? So, kung gusto natin, mabalik, panalangin natin at ihilingin natin na yung essence ng pamumuno ay ang maibalik. Yung essence ng pamumuno na may katarungan at hustisya, yun ay maibalik. So, para maging yung espiritu ng mga kaparian noon ay mag-resonate doon sa mga leaders ng ating bayan. So, ganun po ang nakikita natin sa naging pag-aaral. Dahil hindi kailangan na bumalik ka sa panahon ni Moses para kung yun ay maitupad, saka mo pagagawin kung ano yung nakasulat. Amen po ba? Amen. Dahil pag-unawa, dapat ang titingnan natin dito kung saan
pag isasagawa natin na unawain, nakikita natin yung itinayo ni Moses hanggang ngayon nananatili pa rin. Amen. Kasi yung batas na ginawa ni Moises ay base yun sa sitwasyon. Oo. Sa kanilang yung sa sitwasyon nila. Sa panahon nila. Sa panahon nila. Kumbaga sabi nga ni Brother Idoy, parang ganito yung batas, no? May batas sa plaza, Independencia, take off the grass. Oh. Ngayon, nagka-El Nino, namatay yung grass. Oh. Namatay yung sagbot doon. Yung mga Damo, na, Damo. na pinoproteksyon na ng batas na yun. Oh. Bawal pa ba na, nandun pa ba yung essence ng nakastampa doon na take off the grass? Nandun pa ba yung essence nun? Bit of the grass. Ah. Wala na. Wala na. Oh. Wala na may sagbot. Hindi na Patay naman. epektibo yung ano na yun, batas. Batas na yun. Tulad ngayon, wala tayo sa kapanahonan ni Moses. Kaya di na yun dapat mong gagawin ngayon. Ang titingnan natin, bakit may batas si Moises na ganun? Ano ang naging dahilan? Bakit niya itinatag ang batas na yun? Amen. Dahil ang kautusan ay hindi napatupad. At ang kautusan, justisya at katarungan. Yun ang naging dahilan kung kaya nagpanday siya ng ganung batas. Ang batas ay always siyang nagbabago, ngunit ang sanhi sa paggawa ng batas ay hindi nagbabago. Amen. Amen. Yung utos, hindi nagbabago. Walang ibang utos. Susulat yan sa Genesis chapter 18 ata, verse 19. Sabi ng Yahweh kay Moises, turuan mo ang iyong Abraham, turuan mo ang iyong salilahi na gumawa ng mabuti at ipairal ang hustisya. Yan po ay utos na hindi nagbabago. Amen? So, naunawaan? May tanong? Okay na? So, hanggang verse 36 lang yan. Okay, so, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa Leviticus chapter 8. So, maraming salamat sa ating pakikinig. Happy Sabbath. Shalom. Shalom. Aleichem.